Grabe, as in. Ano ang tawag dito? Kasi 'di ba, inano na 'yan, kinall out na ni Kong Ungab yung ba't walang print out ng budget, ng 2025 budget. Ba't wala raw print out? Pagkatapos, nakakuha siya ng report ng bicameral, ng joint bicameral committee doon sa budget, na pirmado ng mga nag-participate doon sa BICAM, na kung saan merong mga items doon na blanco. Nakakaloka. Oo, grabe talaga. Grabe talaga yung grabe talaga yung grabe talaga yung pambababoy sa budget. Kasi sobrang kadiri. And I really hope, kasi tawag dito, kasama ni PRRD si Attorney Delgra. So, I am taking it to mean na, na mukhang gagawa sila ng legal action about it. And I really, really hope na gumawa nga sila ng legal action tungkol dyan. Ayun, nakakaloka. Anyway, ang gusto ko talagang pag-usapan yung tawag dito, yung live ni kanina sa sasakyan. Pinapakinggan ko yung live ni PRRD at saka ni Kong Ungab, ni Attorney Delgra at saka ni Attorney Vic Rodriguez. Ban na TikTok sa US. Akala ko na-extend. Hindi ba na-extend? Nakakatuwa, marami ng Amerikano na nagising sa nangyayari sa US at China, sabi ni JC. Totoo. Hindi nakabuti yung pagpapaban ng TikTok. Kasi naglipatan sila sa sa Red Book or Red Note. Ayun. Yung Red Note kasi, ang literal translation niya is Little Red Book. Ayun. Pero for some reason tinatawag nilang Red Note yung app. So naglipatan yung mga Amerikano doon. Ang nakakaloka kasi yung mga Amerikano, they have no choice but to interact with the Chinese content creator. Ayun. And nagigising sila sa katotohanan na they are better situated than the Americans. Ayun, nakakaloka. But anyway, Ate Jong, ikaw po owner ng utas na account? Hindi ako. May house bill pala dito sa atin na ibaba na rin ng TikTok, sabi ni Jace. Talaga ba? Grabe no, sobrang kiss sa mga Amerikano. Meron na din akong account sa Red Note, sabi ni Iya. Ako din. Ayun. Hi, Weki. Ayun. Nakakaloka lang yung I would just like to reiterate and to talk about yung naging live ni Kong Ungab, PRRD, at saka ni Attorney Vic and Attorney Delgra kanina, talking about the 2025 budget. At yung si Kong Ungab kasi, meron siyang white paper na, gumawa siya ng research paper. Gumawa siya ng paper tungkol sa 2025 budget. Highlighting kung ano yung mga nakita niya na irregularity sa 2025 budget. Yung invalid pala ang 2025 budget, matatagalan pa ma-release ang budget, wala silang mananakaw. Grabe yung budget, ang daming blanco. Ayun nga. So, kasi di ba yung unang issue dyan, at ito, napag-usapan na rin naman na to sa mga live ng maraming political content creator. Yung, teka lang ha. Ang naging kasi nila BBM, ang naging trust ng explanation nila nung time na inapprove nila yung 2025 budget, ang sinabi nila, we are true to the constitutional mandate na dapat pinakamataas na budget ang education. Ganon. Di ba marami na rin naman na nag-explain na hindi mataas na budget yung binigay ninyo sa education. Ang budget na binigay ninyo sa education, isinama ninyo yung PMA, sinama ninyo yung PNPA, sinama nyo yung mga educational institution na hindi naman kasama sa education sector. Kasi yung PNPA, tsaka yung PMA, hindi naman talaga yung sinasama sa education sector kasi part yun ng military, part yun ng police. Ganon. So, in order to comply sa constitutional requirement tungkol sa pagbalangkas ng budget, ang ginawa ng Bongbong administration when they reviewed it, they put other allocation, nilamp doon sa education para magmukhang mataas yung education sector. Ngayon, on top of that, ang ginawa ay binawasan kasi kailangan yun pagkatapos susunod yung sa infrastructure ineme, ganun. Yung sa DPWH, dinagdagan pa nila
Nagbawas sila ng konti, pero nagdagdag sila ng 288 billion pesos. Ito yung sabi ni Kong Ungab. Ito yung findings ni Kong Ungab. So, ang nangyari, during the bicameral amendment of the budget, na ito rin naman yung sinunod ng ito rin yung na-translate sa 2025 budget. Ayun. During the ang bicameral committee, nag-add siya ng 18 billion, pero nagbawas siya ng 49 billion sa education. Ang total decrease sa education sector is 31 billion. Sa DPWH, nagdagdag ang bicameral committee ng 350 billion. Tapos binawasan ko no ng 61 billion. And so ang total na addition sa budget ng DPWH, this is at the bicameral level, is 288 billion already. Ayun. So sabi ngayon ni Kong Ungab, yung ganitong klaseng mga adjustments kasi hindi ito nakikita, hindi ito nakikita in the past kasi hindi yan ginagawa in the past yung ganyang klaseng adjustment. Pagkatapos, marami ring nakita si Ma'am Joey, tanong, bawal po ba tanggalin ng mga poster ng kandidato o i-vandalize? Sabi ni Shai Marquez. Kapag kunwari nakalagay siya doon sa designated spot, bawal talaga. Hindi mo pwedeng tanggalin. Pag nandun siya sa mga spots na allowed ng COMELEC na lagyan ng mga posters, hindi siya pwedeng tanggalin. Ayun. So anyway, pagkatapos, kinall out din ni Kong Ungab yung mga defective na line item sa bicameral report. And karamihan dito ay yun yung mga blanco na may mga blank item na kailangan pang supplyan ng figure. At ito ay under sa Department of Agriculture, sa NIA, sa Agriculture and Fisheries Modernization Program, Agriculture Input and Services, National Program for Rice, Corn, High Value Crops Development, Organic Agriculture, Livestock, and Peri-Urban Agriculture, Small-Scale Irrigation Projects, Agricultural Machinery, Equipment, and Facilities, Production Support Services Sub-Program for Rice and Corn, the National Fisheries Program, Provision of Fishery on Farm and Post-Harvest Equipment and Fisheries, and the Philippine Coconut Authority. Subsidy for National Irrigation System and Communal Irrigation Systems under unprogrammed appropriations. So, ang nakakaloka dito, meron dong mga line item na binago nila pagkatapos yung figure isusupply pa. Yung mga figure ang tawag dito, yung mga figure ay alam mo yun na susupply pa nila. Ngayon, sabi nila PRRD, hindi yun po pwede. Kasi dapat, kapag ganito, hindi po pwedeng typographical error lang yan unacceptable yan. Dapat kasi yung figure dyan, kasi yun yung point kaya ka nagde-deliberate ng budget. You have to know exactly what you need to allocate. Pagkatapos, ang daming blanco. Siyempre, hindi tama yun. 'Di ba? Bawal din po i-vandalize, ma'am, di ba? Pero pwede po ba mag-print ako, itabi ko sa tarp niya? Pwede naman. Basta designated area para mag-post, walang problema. Yan kung kunwari private property naman, property mo naman yun, okay lang yun. Kahit anong gawin mo dun, okay lang yun. Ayun. Hala, nabuang na sila, sabi ni Lian. What do you mean nabuang na? Kasi sabi niya, kakampi daw po siya sa inaapi, tuta nga siya ng mga nang-aapi. Ayun. Tagam Cebu City po pala ako. Gusto ko po kasi pagtatanggalin yung mga tarp ni Erwin Tulfo. Online voting na daw sa OFW, totoo po ba yun? Di ba prone yun sa dayaan? Sabi ni Tambaluslos. Ang alam ko na-approve na yan Ayun. Alam ko na-approve na yan. Anong mukha yan? Sabi ni X na merong 2 followers. O sige, block ka na. Lakas magsabi pagkatapos siya, pangalan niya X. Walang mukha. Ligo din pag may time. O Makisig 2022, akyat ka. Bakit concern na concern ka sa paliligo ko? Ayun. Sabi ni Shaira Marquez. Oo, kung sa sa may property mo nakalagay, pwede mo lang gawin kahit anong gusto mo. Ma'am Joey, live po kayo sa YouTube. Hindi, dito na lang ako nag-live kasi sobrang late na. Mag-live nga ako sana kasi nga lang late ako dumating. Meron ako sinundo sa airport. Ayun. So, kararating ko lang. Siguro mga
kanina mga 12:30 kararating ko lang dito sa bahay. Ayun. Ayun. Hello, Ate Joey! Hello, Wandering with Seth. Energy. Alam mo ate, no, yung mga kakamfota at saka yung mga pulangaw, sila talaga yung may mga audacity na magsabi na pangit, Fiona si Inday, pati sa'yo. Tapos, kung ano mo na, putang ina, Pinigil mo yung account ng pangalan, lol. Correct. Lol XXX. putang ina, kung tingnan mo yung ano nila, mukha nila, girl, yung ilong mo, paayos mo muna bago ka magsabi ng Fiona kay Inday. True. Mga kapal ng mukha. Nakakagulat naman si Gis Discursive. Ay, sorry naman, Lu. Sabi nung ano. Dito po sa barangay namin, mag-visit po kasi ako makita yung mga posters ni Erwin Tulfo. Ipokrito eh. Ayun. Kaya yun talaga, naiinis talaga ako pag sinasabihan. Kasi pag hindi designated area yung mga posters, pwede lang tanggalin. Ay, alam mo ba ate, di ba, may yung local ano namin dito, para na pag-isip-isip ng ng isang pamilya na tumatakbong congressman sa District 2, charing, na hindi isama yung mayor niya sa kanyang mga poster. Talaga? Kung ang dami ko nakikitang, di ba kasi pag kapartido kayo, di ba, at least man lang i-recognize mo yung mayor, dala mo, wale. Alam mo kung anong mga mukha, ang mga mukha na nilalagay ni Garcia? Yung mga uncle niya. Naramdaman niya ata. Na hindi niya ikakapanalo kapag ka Correct. Sobrang kakagigil, budol din kasi itong mga Tulfo, like mga Marcoses lang, hambog, wala namang binatbat. Pero alam mo, sa totoo lang, si Erwin Tulfo, never ko talaga silang nagustuhan. Never ko talaga nagustuhan ng mga Tulfo. As in. Watching you since 2021, sabi ni Raymond Lagarto. Ayan. Senior Joey at sa lahat ng nandito. Ay, oo nga, no? Sinulog Festival. Ano ngayon, busy ngayon ng Visayas region dahil sa Santo Niño. Oo nga eh, oo. Tinulog, dinagyang, ati-atihan, yung isa pa sa Capi, sa Cadiz. Oo. Which is no? Actually, hindi pa ako naka-attend ng sinulog eh, yung hardcore na, yung talagang Nakakapagod, te. Oo, nakakapagod nga daw. Ayun. Baktas Caracas ka doon. Yes, Joy, ba di ka pumunta? Di ka ba in-invite ni Kuya EB? Sabi ni Frankie. Hindi, actually, inisip ko nga, sabi ko ba, oo nga, no, dapat pala pumunta ako. I'm sure naman pag pumunta ako, i-entertain ako ni Kuyang EB at ano naman yon, punong abala naman yon pagka ako nagpunta kami ng Cebu. Ganun. Wala namang problema yun kay Kuyang EB. Ayun, kasi wala parang naisip ko, ba't hindi ako pumunta? Ayun. Ano talaga ate, pag gusto mo actually, ang maganda sa sinulog kasi, everyone is happy ba? Yung, like, hindi ka lang talaga dapat KJ, yung parang magreklamo ka kasi na nabuhusan ka ng tubig, hindi dapat talaga ganun. Unlike dun sa isang fiesta dyan sa may San Juan, diba? Maraming mainit ang ulo kapag ganun. Ayun. So, nakakapagod te, lakad ka, habang ka sa lakad. Napanood mo ba yung live ni Kong Unga ba tsaka nila PRRD? Hindi te, kakagising ko lang. Grabe, as in. Ang tawag dito? Kasi di ba, na yan, kinall out na ni Kong Ungab yung, ba't walang print out ng budget, ng 2025 budget? Ba't wala raw print out? Pagkatapos, nakakuha siya ng report ng joint bicameral committee doon sa budget, na pirmado ng mga nag-participate doon sa BICAM, na kung saan, merong mga items doon na blanco. Nakakaloka. Nakakaloka. Grabe no, wala na talaga silang hiya nowadays. Oo, grabe talaga. Grabe talaga yung grabe talaga yung pambababoy sa budget. Sobrang kadiri. And I really hope, kasi tawag dito, kasama ni PRRD si Attorney Delgra. So, I am taking it to mean na na mukhang gagawa silang ng legal action about it. And I really, really hope na gumawa nga sila ng legal action tungkol dyan. Sana talaga. Kasi parang parang garapalan na masyado si Tambang ngayon. Uy, even yung sa COMELEC na issue, parang wala na. Brazen na talaga, Impeachable crime ba yan? Oo naman, si Haya. Oo. Kaso wala tayong numbers. Ayun. Kanina ka pa ba live, Miss Jo? Hindi ka-live lang. Ito yung napanood ko kay Kong Ungab, sabi niya, di ba, after ng break, pagbalik, nasa table na nila ang reports. Oo. But in this case, hanggang ngayon kasi, wala pang print out, wala pang copy nung pirmado na GAA ni BBM.
Pagkatapos, ang merong hawak si Kong Ungab, I think is the bicameral report. Ayun. Kaya pala walang copy. Mm. Grabe na talaga yung pera ng taong bayan. Tsaka, 'di ba ate, the reason why they sold 'di ba mga gold is for the peso to be stronger than stronger sa Than what versus it dollar. is. Wait, it is not happening. Nag-abot pa ata ng 59 something yung dollar Ibig conversion. sabihin, kasi usually pagka ganito, pagka Christmas, di ba, lumalakas yung peso dahil sa dami ng Dami ng dollars. oo, padala. Pumapasok sa mga remittances, ganyan-ganyan. Pero hindi humihina rin yung peso eh, di ba? So kaya Correct. feeling ko talaga, yung pagbebenta ng gold has something to do with trying to manipulate or at least to control the, the, yung pag-bloat ng peso. Ayun. So, yun talaga yung intention nila doon. Kasi, kahit ito nga, yung indication, itong December usually, ito yung time na medyo lumalakas-lakas yung peso dahil nasa dami ng, ng remittances. Kasi yan naman talaga yung traditionally, yan talaga yung time na marami nagpapadala dahil nga Christmas. Ayun. Ayun. Eh, 'di ba? Tapos ngayon ano na, ang tawag dito, parang ang hina-hina rin naman 'di ba? Parang Super continuous hina ng yung ate. peso. So ibig sabihin, mahina talaga siya kasi ah bakit walang epekto yung Christmas season? Eh usually nga, yun yung time na lumalakas yung peso pero bakit humihina? Because it's not as strong as it seems right now. Ganon. Hindi ito yung talagang totoong lakas ng peso. It should be weaker than what we have right now. Ang pinakamataas was December 18. Supposedly mahina na dapat ang dollar niyan compare peso, mag 56, 55 na dapat 'yan. Umabot na siya ng 59. Pinabili nila ng fireworks, sabi ni si Haya. Oo. Just me. Nakakaloka. Ito pa yung isang nakakatawa. Kasi, tawag dito, di ba nung nag-press con si, ang pangalan nito, sila BBS, no, not BBS, Lucas Bersamin, Secretary Balisacan, at Secretary Amina. Yun sabi nila na, sinunod namin yung mandate yung requirement ng Constitution, ganyan-ganyan. Nag-ano-ano kami, ganon. Only to find out na, puta, ano yung binusisi ninyo? Hindi nyo nakita na may mga blanco? Hindi nyo nakita na may mga blanco dyan sa budget? Sobrang kadiri. Sobrang kadiri. Ito sabi ni Amino, the PH budget for 2025 true to Constitution. Pagkatapos, ayan, sabi pa ni Balisacan, the 2025 GAA supports the goal outlined in the Philippine Development Plan 2023 to 2028, including the attainment of our medium-term growth targets. The budget prioritized strategic investment in social services with substantial allocations for education, health, social welfare programs, and infrastructure projects to boost growth and inclusion. These investments are crucial for achieving the PDP's targets related to human capital development and poverty reduction. Yan yung statement ni Balisacan na. Grabe, basahin natin yung Ito si Bunuan sa DPWH. Sabi niya, every peso allocated to DPWH projects represent hard-earned contributions of the Filipino people. Rest assured that the DPWH will continue to work diligently in support of Bagong Pilipinas agenda, advancing infrastructure that uplifts the lives of our fellow Filipinos. Amina Pangandaman, sabi niya, after a careful review by the agencies concerned with the guidance of our Executive Secretary, the President ensured that the budget remained true to our constitutional mandate while exercising his veto power to ensure that the budget ultimately continues to be directed to meeting our agenda for prosperity. Ang sabi ni Kong Ungab, ito yung sabi ni Kong Ungab. Hindi totoo na ang tawag dito na sinunod niyo yung Constitution doon sa paggawa ng budget. Because yung 2025 bicameral report is defective because it was ratified and approved by the both houses with missing figures and a possible blanket authority is granted to the technical staff to supply the vacant lines with figures that are still to be estimated and computed after the ratification of BICAM report. Ibig sabihin, hindi diniliberate yung mga figures na yun. 'Di ba? Hindi na-deliberate ng maayos, isisingit lang ng technical working group, hindi yun po pwede. Correct. Tapos ito pa, bicameral conference committee report is defective considering that the vacant or empty spaces that lacks the required figures are items that cannot be considered as typographical, grammatical, and printing errors that can be corrected by technical staff. So, sinasabi niya, yung pag-leave mo ng amount doon sa
ang tawag dito, dun sa mga line items. Papakita ko lang sa inyo ha, wait lang. Go, ate. Ano, ang tawag dito, paliitan kita, ano ha? Drop mo na ako, ate. Ikaw lang muna. Ay, hindi, ayan lang, para ano, Go. para, paano ba to? Ayan. Ito yung sinasabi ni Kong Ungab. Ayan. Meron siyang nakitang 13 na items na bakante. 13 items na in blank. Ayan siya, oh. After the acronym, ayan, volume, page number, so volume 1A, page number 75, line item 49, 52, 58, ayan, okay. After the acronym NIA, delete the amount in figures 74 billion 570 million 743,000 and replace with blank. Ayan, ito pa yung iba, blank, blank, blank. The amount of blank, blank. So ngayon, ang sinasabi dito ni Kong Ungab, hindi mo po pwede na yung mga ganitong bagay ay naka-leave in blank. So parang ang sabi din ni PRRD, ano to? Para kami blank check, tas bahala kayo magsulat kung anong gusto nyong amount dyan. Hindi yun po pwede kasi it defeats the very purpose of budget deliberation. 'Di ba? Asan yung prudent? Asan yung binubusisi? Amina. Pangandaman. Asan yung sinasabi niyo binusisi ng presidente ang ano, ganyan-ganyan. 'Di ba? So ngayon, ang sinasabi nila, nila PRRD, ni Kong Ungab, nila Attorney Delgra, at saka nila Attorney Vic dito, hindi po pwedeng ganon. Yung pag-leave mo ng blank, it cannot be regarded as a mere typographical error. Kasi kapag kunwari, merong mga typographical error sa batas, okay? Yan kasi pwedeng i-correct lang yan ng technical working group. Na hindi na kailangan bumalik ulit doon sa floor. Ganon. Binusisi how to pass a blank check budget. Pero grabe naman ang mga typo, ate. Ang dami naman. Hindi, ito nga, hindi mo ito mako-consider na typo. Kasi pagka sinabi mo kasing typo, merong mga mali doon sa batas, pagkatapos i-correct ito ng technical working group without changing the meaning of the law. So kung siguro grammar lapses lang or spelling lapse lang, ganyan. Ano yun, parang okay na yun, hindi mo na kailangan ibalik yun sa floor. Pwede ng technical working group na lang yung mag-correct nun. Walang problem. Pero ito kasi, hindi mo siya mare-regard, ang sinasabi dito nila Kong Ungab, hindi mo ito mare-regard na simple typographical error or grammatical error or printing error because it's left blank. 'Di ba? Ayun. So sabi pa ni Kong Ungab do sa observations niya, defective ang bicameral conference committee report. It cannot be defective siya and it cannot be rectified since it has already surpassed the legislation stage and already signed into law by the president. Correct. At ito rin yung naging basihan ng presidente sa pag-review ng budget. Review sila para i-blank? Yung review ng BICAM, oo. So, ibig sabihin, yung sinasabi rin nila, Amina, na binusisi ng presidente, kunti ka na nga kami hindi magkaroon ng holiday break, ganyan-ganyan. Mga bakla, hindi nyo binusisi. Kasi kung binusisi ninyo, makikita nyo itong mga blanks na to. And this should not be acceptable to the president. Diba? Ayun. So another recurrent challenge is the budget of the education sector, which was not given the highest budgetary priority as mandated by the Constitution. As explained, the figure will show that DPWH got the highest budgetary allocation after the bicameral committee amendments, thus overtaking the budget of the education sector. The last and only recourse is to go to the Supreme Court and request the highest court to declare the 2025 budget unconstitutional and defective. And I think Attorney Delgra will definitely go to the Supreme Court to question the 2025 budget. Ayun. Sana talaga, ate. And sana man lang yung SC is... I hope kumbaga parang sobrang na nakakadiri eh. And I think if you're just going to follow the power, hindi kasi presidente, wala na talaga tayong kapag-apag-asa bilang bansa kapag ganun yung nangyari. I hope the Supreme Court I hope the Supreme Court does the right thing. Correct. Tingnan nila to with sense of urgency. Ganon. Sobrang kadiri. Sobrang talaga to. Pension ng papa ko delayed, 16 dapat, pero until now wala pa rin. Yun nga po, kaya nga po ni-repost ko yung yung post ko noong February 2024. Kasi ang proposal ng pension and gratuity para sa AFP and PNP and other uniform personnel, ang allocation is I think parang 253 billion pesos para mabayaran ng lahat ng mga retired, ng mga ganyan.
Sa GAA, ang inapprove lang is 140 something. Basta natapyasan siya ng at 110 billion. And as early as February 2024, I called it out, madedelay ang mga pensyon ng MIUs natin. Madedelay ang mga ano. So, what's going on now? 'Di ba? O, ayan, delayed na. Kawawa yung mga sundalo natin, lalo na yung mga pensyonado na sa pensyon lang talaga umaasa. Correct. Yung mga hindi kurakot na lower ranks. Eh ngayon, ito na nga no, kasi ang dami rin nagme-message nga sa akin na mga men in uniform or family at least ng mga men in uniform na ano rin sila yung iniipit rin yung pera nila sa ano sa yung meron kasi yung ano parang co-op. Meron silang mga co-op. Doon sa co-op nila, binabago yung mga policies ng mga loans. So naiipit talaga yung mga men in uniform. Ayun. Yung mess allowance na na-increase na wala pa din, sabi ni Love Karin. Ayun. Ay nako. Afslay. Yes, meron pang isa, Lian. Afslay at saka yung PSSA. Ay, Meron pang isa na ganun nga rin yung ginagawa na iniipit-ipit din yung mga members. Ayun. Sly something. Oo. Oo, ganun. Ayun. Sabi ni Sinis Chipon, don't forget to power tap. Ayan. Ayun. Anyway, hello sino to si Gerald? Hello Gerald. Hello, Ate Jo. Na-miss na kito. Grabe ka naman. Nag-live kaya ako kahapon. Oo. Sa YouTube. Ayan. Na-miss na kita, Ate Jo. Hindi na kita nakita. Sa TikTok, hindi ako masyadong madalas. Pero madalas ako sa Facebook at saka YouTube. Ma'am, nagsalita na po si Sarah. Binulgar na po silang lahat. Saan siya nagsalita? Saan nagsalita si Inday? Saan nagsalita? Bago yung interview? Ma'am Joey, pwede ako magtanong tungkol doon. Paano kapag ganun nga? Pag nag-decide yung Supreme Court na i-deem siya as unconstitutional, Ah. ano mangyayari sa natin, sa budget? Walang budget ng 2025. So, ang mangyayari, if-follow Babalik dun sa yung stated 2024. yung 2024. Oo nga pala. Oo nga pala. Ganun nga pala yung mangyayari nun. Mm-mm. so if ever ganyan ate, yung budget ni VP, Uy, Jing, ikaw pala to, Jing? Oo, yung budget ni VP, ang masusunod, yung budget niya ng 2024. so gaganda ang budget niya. Oo. Maganda bang budget Oo. Dali na naman. Yung budget ng 2024, ang magiging budget niya. Oo. Ay, go na, uy, ano na natin yan? Feeling ko may, hindi naman sa pero feeling, ano talaga ang budget ngayon 2025? Ang dami talagang tanong. Sana sana maipush to sa Supreme Court. Ayun. Like, for Saka example, madam, ate, mas bababa yung deficit, no? Kasi kung mga 4.5 or less than 5 trillion pesos ang kikitain ng gobyerno this year, last year, para this year sa Tapos mga 5 plus din, 5.43 yata last year Kasi budget. di ba parang may increase na 10% yata or anong something in 2025 Well, mga budget? yan, 10 to 12% yan lagi. Yeah, so syempre liliit yung working budget nila. In effect, kung tataas yung revenue collection, yung baseline mo kasi mas mababa ng very soon. pero ate, let's say, mag-declare si Supreme Court na, ano bang right term, null and void ang budget ng 2025 or Constitutional, oo. unconstitutional. Ano ang recourse ng ng executive department? Meron pa ba silang parang tawag dito? Kasi di ba pwede pa ng Congress yan, parang Di mag-MR siya. Ayun. pwede ba yung balik rin ng Congress kung may question si Supreme Court? Paano? Ano ang counter acts nila? Like kasi hindi naman siguro last and final resort, 'di ba? Supreme Court na kasi yung arbiter, yung huling arbiter ng mga ganitong question. So kapag nag-decide na ang Supreme Court, basically yun na yun. Okay. They can ask for motion for reconsideration, ganyan. Pero, Supreme Court na kasi yun eh. So, i-reverse ba ng Supreme Court yung sarili niya? Correct. So, ayun. So, kapag nag-declare siya ng unconstitutional, maaari pa rin mag-MR, maaari pa rin sila mag-ganon. Pero, kapag kasi nag-decide na yung Supreme Court, lalo na kung unbank yun, no? Lalo na pag unbank yung decision. So, walang parang Legal remedy. Wala nang legal remedies ganon. may remedy sila which is yun nga mag-MR sila pero kasi it will not look good sa Supreme Court if they're going to reverse themselves, di ba? Correct. So, Oo. pero walang precedent na ganito ate, like yung tanong ni Weki na nangyari na ba before, may palipstick. Palipstick tayo.
Pero in fairness ata ha, pag medyo payat-payat ka light, parang kasi Isabel Daza. Oo, pagpapapayat na ako talaga, parang Isabel Daza na talaga. Ay, naalala ko yung post mo sa sa Facebook, yung ano mo, surfer bud mo. Babalik ka doon? Oo, babalik tayo doon. No? Ayos yun. Parang umiyak lahat ng pangit. Pero ate ha, ang masasabi ko lang is blessing in disguise yung pagkakasakit mo. Oo, actually, tuwa talaga ako kasi talagang diarrhea talaga ang sagot para sa pagbayat. Ay, alam nyo, uso siguro ngayon yan, Ako rin, nagkaroon ako ng one day na diarrhea. Tapos yung mga kapatid ko rin, meron din sila nung nakaraang mga araw. So, Oo. parang uso ngayon panahon yan. Ayun. Iba ang pamimikas ni Ma'am Joey these days parang bumata ng 6 years old. Oo nga, as in ate. As in, After nung tama. I agree. pagkakasakit mo, Oo. parang maaliwala. Kasi nakapahinga. Nakapagpahinga siya. Oo. Kung makasakit ka naman, Ma'am Joey, ulit, baka magiging teenager ka na. Oo. Ay, nakita pa kanila. Baby na, no? Oo nga. Patay tayo dyan. Oo. May nagtanong dito nung malaki ba yung impact nung live ni ni PRRD at saka ni Kong Ungab kanina? Yes, napakalaki po noon. Kaya nga kung napanood niyo na, panoorin niyo ulit para maintindihan ninyo kung gaano kalaki siyang impact. Si PRRD, he put it in simpler terms. Sabi niya, the budget is like a blank check. Pagde-decide din mo sila kung magkano yung gusto nilang i-withdraw. You cannot do that for a national budget. Kasi yun nga yung reason kaya dinideliberate ang budget eh. You want to know exactly kung saan mapupunta ang pera. 'Di ba? You cannot just arbitrarily decide kung ano yan. Nag-deliberate pa kayo ng sangrekwa, ilang buwan yung pinag-usapan yung ano dapat ang mga proyektong dapat ponduhan. Pagkatapos, ililive mo ang blank. 'Di ba? Hindi yun pwede. Ma'am, paas ko lang po, paki-explain po yung lagi nilang hinahanap kay VP Sara na confidential. My God. Ay. Unang-una, wala silang karapatang maghanap kasi nga confidential fund yun. Okay? Hindi sila entitled dun sa information kung paano ginastos ang confidential fund. Yun yung first dyan. Okay? Pangalawa, yung budget, yung confidential fund ni Inday, yun ay binigay sa kanya. Pwedeng mawalan ng confidential fund si Inday. Huwag nilang bigyan. Pero dahil binigyan nila si Inday ng confidential fund, Inday must use it for purposes na intended niya kung paano yun gamitin. Ayun. Ganon. So, anyway, pag kami nagtatanong-tanong dyan tungkol sa confidential fund, sinasabi ko na lang, wala kang karapatang malaman kung ano yun. Meron ka bang clearance para malaman kung paano ginastos yung confidential fund? Ganon yun. Ayun. Pag CF hinahanap kay VP, binabalik ko sa kanila, hanapin din ka ako yung CF ng ibang agency, pati kay BBM. Sabi ni Joanne M. Correct. Actually, sa akin, ang ano dyan you have no right to know how it is spent. Wala kang clearance. Hindi ka high level official para malaman kung ano yun. At hindi rason na, nagbabayad kami ng tax, kailangan alam namin yan. Yeah, nagbabayad din kayo ng tax para pasweldo ng mga congressman. Pero pag nag-executive meeting sila, kasama ka? Pag nag-executive session sila, hindi rin naman. 'Di ba? So, wag kayo nagpapaniwala dun sa mga kwento na, hindi, nagbayad kami ng tax, dapat alam namin. Kahit nagbayad kayo ng tax, may mga information na hindi nyo talaga pwedeng malaman. Walang pinagkaiba yun sa kahit bumili kayo ng bahay na may lupa, hindi pa rin kayo exempted magbayad ng amilyar. Babayaran nyo yan. Pag hindi nyo binayaran, babawiin sa inyo ng gobyerno yung lupa nyo. So, pagdating naman sa confidential fund, those are matters of national security, sensitive information. Hindi dinadivulge sa mga normal citizens o sa ating lahat yan. Saka hindi rin detalyado yan kasi pwede kang kasuhan yan eh. Tapos, if ever, sabihin ng Kongreso na this is for transparency and everything, edi mahigit 400 government executive officers at saka government agencies ang gumagamit ng confidential fund. So why concentrate on one? At yung iba mas malaki pa kaysa sa 125 billion pesos na yun. By the way, sabihin ko na rin last year 11 billion pesos ang confidential fund ng gobyerno. Ito sa confidential hindi kasama yung intelligence fund, I think. Or if ever kasama na yata. Tapos almost half noon, 4.5 billion pesos napunta sa Office of the President. So, why question the 125 million? Kung yung kalahati ng kabuuan ng buong taon ng 2024 na confidential fund, nasa presidente, which is 4.5 billion pesos. Dapat yung tinatanong nyo rin yun. Tama. Correct. Kung talagang concerned kayo dyan sa paggastos ng confidential fund. Anyway, may programa yan at wala namang nakitang mali ang
COA doon sa pag-spend ni Inday ng 125 million pesos na confidential fund noong 2022. Ang hinihingi lang ng COA is mag-provide ang Office of the Vice President ng additional documentation tungkol dun sa pag-implement niya ng paggastos ng confidential fund. Yun, walang nakitang mali ang COA tungkol sa confidential fund ni Inday. So, tigil-tigilan nyo na kami dyan. Ang dapat na pinag-uusapan ay yung budget na blanco. Bakit blanco to 2025 budget? Yes. Masyado Ano ba? silang- May precedent ba yan? May nangyari na bang ganyan dati? Wala, May plan? bawal yan eh, bawal yan eh. Kaya ano yung nakakagulat. Masyado silang curious sa confidential funds pero yung budget ng gobyerno ngayon na winaldas lang, hindi sila masyadong concerned doon. Yun pa naman ang pinaka-importante sa lahat. Yun nga, isang beses diniscuss ko yan. No? Na bakit 11 trillion pesos Sayang. ang budget natin eh? For the Hindi past 2 nag-isip, years. hindi nag-isip yung mga legalista. For the Talagang past wala. 2 years, Boss Eric, binabanggit ko na yan na nasa 11 trillion pesos ang budget ng Pilipinas, 2023 and 2024. Simula nung naupo si BBM. So, wala ba nag-iimbestiga kung saan napunta lahat yun? Palagay nyo ng malaking chunk doon ay sweldo ng mga tao. Sweldo ng mga government employees, from the president to the very lowly office workers sa gobyerno, di ba? So yung natitira, halimbawa, nag-lockdown ng COA yung DPWH for the 215.9 billion pesos budget nila for the past 2 years, na bakit daw lahat ng mga proyekto ng DPWH sa infrastructure was either delayed or non-completion. So bakit yun hindi kayo magtititingin doon? Bakit hindi kayo nagtatanong tungkol doon, di ba? Kaya nga. Tama ba ang utos niya sa SDO na i-turn over sa security officer, kakawithdraw lang ng confidential fund? Oo naman. Oo naman, Boss Jim. How do you want to handle the money? How do you want to handle the money? Gusto ata nila na naka-imbak lang. Para prone to nakaw. Eh kung kasama naman talaga yung security officer dun sa confidential expenditure program ni Inday eh. Anong masama dun? Correct. At mauna ka pa magtanong. May tanong ako, ma'am. Diba yung mga mayroon pang ibang hindi pumirma doon na mga sa BICAM? Bakit inalaw ni BBM na yung budget niya sa 2025 kinasado niya yung ibang mga BICAM hindi naman pumirma? Pwede ba yun? Hindi, kasi kailangan lang nila ng majority ng pipirma doon sa BICAM na-achieve. Ang question doon is, since yung BICAM report, questionable na, at yung BICAM report ang naging basihan para pirmahan ni BBM ang 2025 national budget. Naglulukuhan tayo dito, di ba? Kasi ang claim ng presidente, binusisi niya yung 2025 budget. Paano mo sasabihin binusisi mo yan? Ibig sabihin hindi mo nakita yung BICAM report na merong mga blanco-blanco dyan? Di ba? Yun yung problem. So ngayon, ang question dyan talaga is, magkakasabwat talaga itong mga nasa BICAM at saka itong si BBM. Di ba dapat si SDO yung mag-disburse ng funds, sabi ni Boss Jim. Boss Jim, yung mga ganyan yung kasing mga mga reasoning, impractical yan. Sobrang impractical niyan. Boss Jim. Sobrang impractical niyan. You cannot expect the SDO na ang sweldo 40,000 pesos a month. Tapos kilala niya lahat, siya ang magdi-disburse personally sa mga confidential informant. Sa totoo lang mukha kayong tanga pag nag-i-insist kayo ng ganyan. Walang ganun. Hindi naman trained yung SDO sa mga confidential work ng mga ganyan eh. Ang trabaho lang yan, mag-disburse ng pera. Ganon. Para din yan yung mga tao na nagugulat no? Na bakit daw nung lumabas sa investigasyon yung mga pangalan na nandun sa na pinagbigyan ng confidential fund, walang PSA. Yung mga code name. Parang pagdating ng Pangulo, hindi na siya blanco, pero still di pa rin talaga binusisi. Parang pagdating sa Pangulo, hindi na siya blanco, pero still di pa rin talaga binusisi, sabi ni Mel. Maaari na ganun, pero sino yung nag-supply, Mel? Kasi bakit in-approve sa BICAM level na blanco? Pagdating sa Pangulo, meron na ang figure. So, sinong nagbusisi ng budget? Sinong naglagay ng figure doon? Di ba, Mel? Still very, very questionable. Di ba? Yun nga po para daw may fourth chamber. Ayun. So, ibig sabihin, na-defeat yung purpose ng the entire legislative process when it comes to deliberating a budget. Kasi kaya ka nga nagdi-deliberate, kaya nga buwan nang inaabot nyo dyan mga putang ina nila di ba? Para talaga ma-allocate yung tamang pera. Ayun, $500 million na pinamagay ng isang araw nila SV at Romualdez sa Maynila. $500 million versus 125 million, sabi ni Arges08. Ayan. Anyway, so mga nagsasabi na tama ba yung SDO? Oo, tama yun. Diyos ko.
It's confidential work. Yung mga pinagsasabi sa inyo ng mga tatanga-tangang kongresistang pinaniniwalaan ninyo, ang hindi ko maintindihan kung bakit yung pinaniniwalaan. Na dapat yung SDO ang magdi-disburse ng pera. Diyos me, ano siya, magbibigay ng pera sa lahat ng informant, okay lang kayo? Tanga kayo? Hindi, ibig sabihin, isa lang yung kikidnapin mo. Pagka kunwari ikaw, miyembro ka ng CPP, NPA, NDF, na kung saan, yun sila yung pinaggamitan ni Inday ng confidential fund. Kikidnapin ko na yung SDO kasi SDO. nakakaalam lahat ng informant. Mga tangang puta. Yung mga ganyang klaseng question, sobrang bobo, and I don't understand why you keep yourself bobo. Kaya nga, irrelevant yung mga tanong na yun. Mga tanga-tanga. O, di ba, napakadali kung isipin nyo, tama si Ma'am Joey, di ba? Di isang tao lang kikidnapin nila, malalaman na nila lahat ng ginawa. Kung sino yung informant, kung sino yung mga nag-feed ng information. Oo. Di ba? O, edi puta. Ano pangalan nun? Acosta? Anong pangalan ng SDO ni Inday? Si Acosta, nakalimutan ko pangalan ni Acosta. Oo. Edi si Acosta na lang yung kikidnapin nila. Pagkatapos, ang bigat-bigat ng burden na binibigay nyo kay Acosta. Si Acosta, 40,000 a month lang sweldo nun. 40,000 lang a month ang sweldo nun. Tapos gusto nyo, kilala niya lahat ng kilala niya lahat siyang magdi-disburse ng pera sa lahat ng confidential informant. Mga tanga. Diyos me. Mahal ng plane ticket now since nag-private uwi province ka. So kahit, ayun. So anyway, yung sa SDO kabulsitan na yan, nagpapapaniwala kasi sa mga bobong kongresista eh. Mga mukhang perang kongresista, mga bobong kongresista. O, sabihin yung hindi. Kumikita sila ng bonggang-bongga sa pagsama-sama kay Tambi sa mga sortie nila, sa mga bagong Pilipinas fair nila na mga etchos. O, di ba? Sabi ni Mayor Magalong, pag nag-host ka or pag sumama ka sa mga sortie ni Martin Romualdez, meron kang 777, meron pang 30-30-30. 30 pa. Hmm. Grabe yun. 90 ba, billion? Or billion? Debunk ninyo yung sinasabi ni Magalong, ni Mayor Magalong. Tapos ang concern ninyo, 125 million, na wala namang issue ang COA to begin with. Ang hinihingi lang ng COA dun is additional documentation. Ay, nako. Ano na? Para kasi nila yung notice of disallowance na yan, parang decision na ng COA. At ang feeling pa nung iba, pag dinidebate ka, akala mo naman, final, may nagsabi pa nun. Sino ba nagsabi nun? Yung final and executory daw yung notice of disallowance. Is nga lang, kaya notice lang eh. Diyos ko, Tapos kaya hindi magagalit. judgment eh. Magagalit pa sila pagka kinumpare ko yun sa halimbawa, pagka may notice of disconnection ba kayo sa bilyo ng kuryente, putol na agad ang kuryente ninyo. O, diba? Ibig ba sabihin yung notice of disallowance, disallowed na agad yung pera? Ganun yun. Ay, sus! Oo nga ba? Sana talaga hindi tayo magaya sa Sri Lanka. My God. Ay naku, Sri nakakaloka. Lanka at saka Bangladesh. At least yung Bangladesh, may may high-speed train. Tayo, walay. Oo nga, no? Anyway, Oo nga, no? Meron. Ang dinidemonize lang naman nila yung yung mga nangyayari sa Sri Lanka kasi they are very close with the Chinese. Ganon. Anyway, inutang ni PRRD ng 6 years, malapit na ang matumbasan ni BBM, partida, mag 3 years pa lang siya, sabi ni Tambaluslos. And sa totoo lang, wala akong problema sa may utang. Okay? Wala akong problema sa may utang ang gobyerno natin. Actually, yun nga rin yung criticism ko dun sa criticism ni Mayor Magalong na parang sabi niya, ang laki-laki ng utang, gano'n. Yung utang per se is not the problem. Ang problem is, nangungutang ka, walang napupuntahan. Doon tayo nababaon. Yun yung problema. Kay PRRD, while nangutang si PRRD noon, nakita natin yung mga infra, nagsulputan. Yung mga projects, kung tumingin ka sa kahit saan, may mga projects, may mga infra projects, okay? Dito kay pagdating dito kay BBM, nangutang, saan napunta yung pera? 'Di ba? Utang for ayuda, kaloka, sabi ni si Haya. Nangutang para sa tawag dito? Para sa, sabi, para i-improve ang healthcare system. Para, No. Utang para sa para sa legalized vote buying. nangyari na ba before na na-apply ang previous year budget? Yes, oo. I think it happened already. Nung panahon yata ni Pinoy, reenacted budget. Natin? Teka. Reenacted. Utang sila dahil. Nakalimutan ko nga na may ganun kasi kanina nagtanong ako sa di ba, Ma'am Joey? Utang sila dahil gagawa sila ng laboratory sa cocaine. 2018, teka. Ay, hindi, wait.
Teka. Yes, totoo to when nagse-search ka ate, no? Yes, totoo to sinasabi nila na walang bakuna sa mga barangay health center. Tsaka yung mga alam mo yung mga pang-maintenance po na mga yung pang high blood, pang diabetes, wala talaga, as in zero. Unlike before. Meron silang bakuna sa lagnat lang. Ano yung SEPI at itong 2024 nangyari yan? Oo, last year pa nag-start 'yan yung mga barangay health centers, 'di ba? Supposedly pag like for example yung mga tantan na mga gamot, yung black ano 'yan? Ano ang tawag dito? 2019, reenacted yung budget. Oo, nakikita ko. The national government operated under a reenacted budget in 2019. After lawmakers failed to pass spending plan on time in December 2018. Ma'am Joey, ang sinasabi din na yung fiscal year na 2019 budget is the first budget to be based on a reenacted budget to 30 in 8 years. So prior to this, mayroon ding 8 years siguro noong 2011. Oo, alam ko si Pili merong reenacted budget eh. Kasi in 8 years sabi, it's Oo. based on a reenacted fiscal year 2018 budget in 8 years. So Mm-mm. hindi pala siya yung una rin. So siya Oo. yung recent, siya lang yung recent. Kaya lang ang sabi ni Ma'am Joey, sabi ni BBM na yung reenacted budget daw is not an option. Ayaw nila kasi syempre wala silang control. Kasi pagka reenacted yung budget, ano siya, ang tawag dito, susundin mo yung previous year's budget. Ganon. Ang tawag dito, I think, above anything else, ang ayaw nila kasi dyan, yung wala silang control. Pag reenacted yung budget. So, hindi talaga nila pipiliin yun na magkaganon. Also, well, ang sinasabi kasi nila parang pagka reenacted budget, magsuslow down daw yung economy. Parang feeling ko naman masyadong stretch yun kasi yung budget would still have working allocation for all the yun nga lang kasi ang problema lang doon is that hindi siya responsive doon sa mga maaaring changes na nangyari dahil meron yang 1 year gap na. Kumbaga, marami nang nangyari, baka tapos na, tapos yung mga perang pupuntahan, baka for mga activities na tapos na, pagkatapos babudgetan mo ulit. So parang may question of inefficiency pagka reenacted yung budget. But for me, I think above anything else, ang ayaw nila sa reenacted budget, wala silang control. Yun. Yun talaga yun. Pa-election na pati ate. Pa-election, kailangan nila ng pera. Kailangan nila ng pera. Oo. Di syempre, hindi nila basta-basta mamanipulate yung budget kasi you have to follow yung budget ng the previous fiscal year na hindi naman kinonsider ang eleksyon. Di ba? Ayun. So So, yun lang. sila magkakandamaya kung saan nila yung Oo. ba to? Aalisan na naman nila yung mga program funds na naman, magkakanda ganun na naman sila. So, kapag ka natupad ang budget ni Inday, ay pagka nagkaroon ng reenacted budget, balik ang budget ni Inday. May confidential fund pa yun. Wala. 2024 din siya. Wala, hindi na siya. Hindi na. Oo. Hindi na siya stipid. Wala na siya. Sila. 2023 yung 125 million, di ba? Mm-mm. So hindi na siya humingi ng 2024 kasi nga doon na nga siya Ah. in-example. Kasi okay. Tama. inatake na siya yun eh. Oh, Wala inatake na. siya. So, wala na siyang confidential fund nun. Ayun.